Welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin dalawang uri ng pagkain sa mga inahin at dumalagang baboy. Kailan ba ito dapat ibigay? Paano dapat ibigay? Ano yung sukat ng pagpapakain? At para matiyak natin na yung full cycle ng ating pagnenegosyo na itong pag-iinahing baboy ng mga nganak at gagawin nating partner, talaga namang tuloy-tuloy yung cycle ng panganganak ng ating mga alagang baboy at walang masayang na sandali dahil importante ang bawat sandali sa negosyo ng pagbababoyan, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng inahing baboy. Kaya naman, sama-sama tayo. Himay-himayin natin isa-isa para maging profitable ang ating negosyong baboyan. Tara, let's go mga katropes! So isang napakagandang araw mga katropa, happy farming sa lahat. Ngayong araw na to mga katropa, pag-usapan muna natin. Nandito tayo sa baboyang walang amoy at ito nga isang baboy na napakalapit ng mga anak. Actually nasa labor stage na ito mga katropa, ibig sabihin nakita na natin yung mga senyales na malapit na itong mga anak, pamamaga ng ari, paglabas ng gatas sa kanyang dede, pagkabalisa at syempre ito na nga, hinihintay na lang natin na mag-labor ang ating alagang baboy. Ngayon, pag-usapan natin, ano-ano ba yung dalawang bagay na dapat ipakain natin sa mga alagang inahing baboy at syempre sa dumalaga na rin. Merong dalawang klase, ito yung tinatawag na gestating at lactating. Ang gestating ginagamit natin kapag ang alaga nating baboy tapos ng manganak. At ito ay nasa period na pinabulugan na natin hanggang sa bago ito manganak. Ang lactating naman ay ginagamit natin 2 weeks bago manganak ang ating mga alagang inahing baboy hanggang sa ito ay makapagpasuso at makapagpadede na. Saka tayo guys nagkakaroon ng flushing period na balik na naman sa gestating. Ngayon, isa-isahin natin yung mga dates, ilang kilo, kailan natin ipapakain sa cycle ng pag-aalaga ng inahing baboy. Simulan natin guys. Etong dumalaga, etong inahin natin is pangalawang beses na pala ito na nanganak. Ito na yung ikalawang beses na panganganak na itong baboy na to. Ibig sabihin na itong baboy na to, nasa 114 days na yung pagbubuntis na. Ibig sabihin guys, simulan natin dun sa concept na kailan tayo magpapakain ng lactating sa mga alagang baboy. Ibig sabihin sa age group na 110 to 114 days, na pag-aalaga sa inahing baboy, dapat nagpapakain na tayo ng gestating. Lactating pala. Ibig sabihin yung nagbibigay gatas sa inahin para at least maging magata sila para yung mga piglets natin talaga namang super healthy kapag sumuso at dumede sa kanila. Ito na, 3 kilos per day ang dapat nating ibigay sa mga alaga nating baboy. Para at least matiyak natin na yung mga piglets din sa loob ng kanilang tiyan, magre-resulta sa magiging maganda ang kanilang paglaki sa loob ng tiyan ng inahing baboy. Ngayon, 3 araw bago manganak ang inahing baboy, unti-unti na tayong magbawas ng pakain. Mula 3 kilos, gawin na lang nating 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo, and then 0.5 kilograms. Ibig sabihin, 111, 12 day, 113 days, 111, 112, 13, and 14, hanggang sa totally wala na talaga tayong ipapakain sa araw ng panganganak nito. Ngayon, gagawin natin yan sa 3 hanggang 4 na araw, pakunti-konti, gradual yung pakunti-konti. Ito ay para na rin yung mga piglets biglang magutom na sa kanilang tiya, sa loob ng tiya ng inahin, at sila na yung magtulak para mag-labor at manganak na ang baboy. Ngayon, day 1 to day 3 ng pagpapasuso at after manganak ang mga baboy. Ibig sabihin, simulan nating magpakain sa baboy after ng manganak, day 1, 1 kilograms muna hanggang sa unti-unti na nating dagdagan, pataas ng pataas. Bakit ganon? Ibig sabihin nito guys, para hindi hingalin yung inahing baboy natin. Minsan kasi yung sobrang pagkain ng inahing baboy, lalo na after nito manganak, nakakadulot ng pagkahingal sa inahing baboy. So hayaan muna natin siya na makarecover
At kapag nakita natin pa konti-konti, unti-unti na nating dagdagan. Ibig sabihin, maaari tayong magbigay ng 1 kilograms pataas sa unang araw ng panganganak o half kilograms at saka na tayo mag-adjust kinabukasan. Ngayon, sa day 4 hanggang sa pagkawalay ng ating inahing baboy, maaari na tayong magpakain ng dalawang klase. Isa, yung tinatawag na ad libitum na walang sawa kung kailan gusto ng ating inahing baboy, kain lang ng kain. Yung ikalawa naman is may sukat. Maaari tayong magdagdag ng 100 grams sa bawat 100 to 250 grams sa bawat baboy na anak ng inahin. Ibig sabihin, sa bawat isang piglets na sumususo sa inahing baboy, magdagdag tayo ng ipapakain sa inahing baboy. Kung dating 3 kilo lang ang nakukonsumo ng inahing baboy, ibig sabihin kung 10 yung anak, so magdagdag tayo ng 2.5 kilos. Ibig sabihin, 100 grams to 250 grams sa bawat baboy na inanak nito. Ibig sabihin, kung may 10 itong anak, 5.5 kilograms ang dapat maubos at makonsumo ng baboy sa isang araw. Ito ay makakatulong para matiyak natin na may sapat na gatas ang inahing baboy na makakatulong sa mga piglets para mabilis ang kanilang paglaki at dun sa pagsuso nila sa inahing baboy, talaga namang magiging super healthy sila. Ngayon, after ng pagwawalay sa mga piglets, maaari na tayong mag-flushing. Ito, isang araw na pahinga muna na hindi natin pakakainin ng inahing baboy, saka tayo magpapakain ng 3 kilograms as maintenance na pakain sa mga inahing baboy. Hanggang sa ito ay pabulugan. So, ibig sabihin, sa araw ng pagbubulog, hindi na tayo magpapakain sa inahing baboy o very minimal lang yung ipapakain natin kahit half kilograms lang. Ngayon, pag-usapan naman natin guys, day 1 to day 7 ng pagbubuntis after nating pabulugan, 2 kilograms lang muna o 1.5 kilograms per day. Ito ay para hindi masyadong mainit sa katawan ng ating baboy. Remember na ang mga pigs, masyadong mainit yan sa katawan ng mga alagang baboy, lalong-lalo na sa inahin. Kaya importante na after nating pabulugan, sa unang araw ng pagbubulog, wag muna tayong magpakain ng marami o kung pwede, wag muna natin totally pakainin. Kinabukasan, unti-unti tayong magdagdag hanggang sa ma-maintain natin yung 1.5 kilograms to 2 kilograms for the next 7 days. Ngayon, pagdating ng 8 days to 90 days ng pagbubuntis, doon na tayo mag 2 kilograms hanggang 2.8 kilograms per day, depende sa pangangailangan ng ating mga alagang baboy. Ngayon, sa ika-91 days to 100 days ng pagbubuntis, 3 kilograms na. Ito ay para matiyak natin na magiging super healthy ang ating mga alagang baboy. Ito rin para maiwasan natin yung maging sobrang taba naman yung inahin, which is magdudulot na mahihirapan sila na manganak. Kaya naman importante, tamang diet para sa ating inahing baboy at syempre wastong nutrisyon naman para sa mga piglets na nasa loob ng ating inahin. Ngayon, babalik na naman tayo dun sa cycle na pupunta na naman tayo sa lactating. Itong pinag-usapan natin mula flushing period hanggang 100 days ng pagbubuntis ng inahing baboy. Gestating po ang pinapakain natin dyan ha. Ang lactating ipapakain natin sa baboy 2 weeks before ito manganak o sa igulang na ika-101 days ng pagbubuntis. Sa ganitong sistema, matitiyak natin na talagang kung ano yung pangangailangan ng baboy na ibibigay natin ng tama at sa tamang oras at tamang pagkakataon. Talaga naman nakikita na natin. Kapag ganito yung mga alaga nating baboy, talaga naman yung mga magbababoy tuwang-tuwa kasi pera na naman, di ba? Ito guys, kapag yung baboy malapit ng mga anak, talagang pera lagi ang nasa isip ng mga magbaboy. Well, talagang totoo yan, nangyayari yan kasi talaga naman, totoo naman, sa sobrang tagal ng pag-aantay mo, paghihirap mo at pag-aalaga mo ng baboy, talaga namang tunay talaga na kapag nabuntis yung baboy, nanganak yung baboy, talagang mukhang pera ang magbababoy. At ito kasi isang pagkakataon na hindi lang naman sa pera nagiging masaya ang magbababoy. Sa pag-aalaga pa lang ng baboy, nandiyan na yung katuwaan, kasiyahan. Dahil kung hindi ka masaya, kung wala kang passion sa pag-aalaga ng baboy, marahil hindi ka magtatagal o hindi talaga ito yung negosyo na para sa'yo. Sa pag-aalaga kasi ng baboy, kailangan may passion ka at mahal mo yung industriya na to. At syempre, sa mga magbababoy, lahat tayo gusto nating kumita. At isa sa mga pangunahing paraan para kumita tayo sa negosyo ng baboyan is yung pag-aalaga ng mga inahing baboy. At sa pag-aalaga ng inahing baboy, magkakapera lang tayo.
kapag naging maganda ang resulta ng pagbubuntis at iaanak ng mga alagang baboy. Siyempre, makukuha natin yan kapag healthy ang ating mga alagang inahin. Kaya naman, importante, wastong nutrisyon, wastong pag-aalaga sa inahing baboy. Ito po si Kabady Moko, sana may natutunan na naman kayo tungkol sa negosyo at tamang pag-aalaga ng ating mga baboy. Hanggang sa muli po, maraming salamat at paalam.